na sitwasyon natin ngayon. Dito sa Metro Manila, hindi naman ganun kalakasan ng ulan, unlike sa ibang lugar. And so far, hindi naman tayo binaha, salamat sa Diyos, at hindi pumasok sa ating lugar. Yes, ito yung aming mga alaga. Ayan, 4 na sila. Si Malos, Jerky, si Moody, tsaka si Mommy! Ming! O, diba? Mabait yan. Pagtulog. Makulit paggising. So hey guys, ito na naman tayo ngayon sa Bagyuhan month, October. Oo nga pala kapag darating na yung ano ba yun? Undas ba tawag dun? Is maulan at saka hindi mo may iwasan yung bagyo. And syempre ingat-ingat kayo guys kasi sa ibang parte ng Luzon is baha na katulad ng Bicol region and yung Batangas, Quezon, ayan, baha na sila. Yung Laguna, may parte, Cavite, tapos ibang area ng sa norte naman, yes, merong part doon. Dito sa Metro Manila, meron din, pero hindi lahat ng lugar dito is binaba. Awa ng Diyos kami, hindi pa naman, sana naman wag, kasi ang hirap katulad ng Undoy, and sobrang hirap maglimas, ang hirap. And yes guys, dahil napunta ako kahapon na I am pulmo dahil ayan, si ate new girl nagkasakit din kasi uso nga viral infection. And yes, nagbara yung ilong ko tapos sa lalamunan ko. Buti na lang, okay naman yung findings na ni doktora. Binigyan niya lang ako ng Coaleva and then yung pang sa nose, pang spray. Nakalimutan ko na yung name. And good for 5 days lang yun. 7 days yung Coaleva. Tapos yung isa is for 5 days. Ayun. Then as needed na lang. Kasi meron akong rhinitis kapag kinikis ko yung mga puppies ko and yes, ang ingay sa labas. Pasensya na. Ano ba naman yung mga kapitbahay na ingay ng motor nila? Anyway, sana narinig niyo ako. Yun. Sumasabay siya, diba? Kita niyo ba yan? Yan si Maumi gustong sumali sa ating sa ating vlog. Ito yung adopted pusa namin and napataba na namin yan kasi mapayat nito dati. Inampo na lang namin siya kasi kawawa naman. Iniwan na siya ng kanyang mga magulang. Pinabayaan na siya sa kalye. So again, wala, inaawa kami sa kanya tsaka wala kasi kaming pusa. Tama-tama naman at napatino namin siya. Normally kasi yung mga pusa na may salbahe kasi ito nangangalmot siya before pero siguro ewan ko, basta depende na rin siguro sa pag-aalaga kaya ganun. So kayo kapag may alaga kayo at katulad ngayon umulan, huwag nyo silang pababayaan, sasama nyo sila kung saan kayo pupunta. Okay guys, mabalik naman tayo sa ating kwentuhan. Ayan, so di natin alam yung sitwasyon ngayon kung hanggang anong araw matatapos tong bagyo na to, pero sana makaalis na siya kasi may plano kaming umalis and sumasabay siya. Sa lugar naman na pupuntahan namin, hindi naman siya ganun kaulan, yun lang yung dadaanan and yun lang yung pinaka-importante na pinagkakaingatan natin na kung saan tayo pupuntang lugar, tingnan natin kung saan tayo dadaan kasi mahirap din kung yung lugar na pupuntahan natin is okay pero yung dadaanan natin is not safe. So better safe than never, di ba? Ano araw ba to nag-start tong bagyo na to? October 24 ngayon eh. So nag-start to ng Wednesday, Tuesday, Monday ata. No, Tuesday 24, 22, October 22 nag-start tong bagyo na to and hanggang ngayon nandito pa rin siya. Ay, grabe, ang lakas ng ulan na yun sa ibang lugar. Kung saan man kayo napupunta ngayon, sana safe kayo and nawalan kasi ng kuryente yung ibang kabahayan doon. Talagang dahil sa lakas ng hangin. Napanood ko kasi kanina, grabe kawawa talaga. Tapos ang ginagamit na lang nila na boat is yung sa Navy. Yung boat ng pang Navy, ayun. Kasi hindi na makakadaan talaga yung mga sasakyan na malalaki na talaga. Tsaka boat na talaga, hindi na kakayanin. Kaya kung kayo, plano nyo bumiyahe, siguraduhin nyo na yung katulad nito. Kasi iba na talaga eh. Ngayon, kapag dati kasi, di ba pag bumabag,
okay, fine. Bumabagyo pero hindi katulad nito na talagang sobrang bahang-baha, konting ulan, baha talaga. Kahit saan kayatan lugar pumwesto, ewan ko kung saan ka na lang pwedeng lumugar kasi kahit saan, di na safe eh. Kaya ingat na lang talaga. Tapos, kung yung mga gamit nyo, kung nandun kayo sa low-lying areas, yung mga things nyo dapat matataas. Sana maging okay kayo at maging safe lagi. Pray lang. Lagi ko sasabi yun doon sa aking vlog. Ganun talaga. Dumadaan tayo sa pagsubok. And syempre, kapag may pagsubok, may paraan. Hey guys, may share nga pala ako sa inyo. Kung nakikita nyo doon sa likod, ito yun. Kung aking nabili na crablets. Tcharan! Crab! K-R-A. Basta crablets yun. K. Cropek siya na malaki. Saan namin nabili ito? Sa Landers. And yes, masarap siya. Lalo na ngayon pag-ulan. Asim ito. May ako sa maasim. Hindi mo na siya kailangan. Ano siya kaano siya ng salted vinegar. Salted vinegar? Salt and vinegar. Basta yun. Kaparehas siya. Dahil ininggit ko na kayo, kakain tayo ng crablets. Alam niyo pala na ito, diba may lasang suka siya. Yung mga pusa pala ayaw na ayaw nila sa maasim. Hindi ko lang alam kung bakit. At tingin, ayaw nila sa ayaw nila sa lasang vinegar o amoy vinegar. Kaya kayo kapag may pusa kayong naiirita sa labas, mag-spray lang kayo ng suka. Tsak, mawawala yun. At least safe siya, di ba guys? Safe siya. Hindi siya nakakalason sa kanila. Kawawa naman kasi puro or basahin nyo ng tubig, gano'n lang. Kung gusto lang sasaktan kasi kawawa naman. Nandito siya sa likod ko. Dati takot na takot ako sa kanya kasi hindi ako sanay talaga na na may pusa. Sa'yo na yan. Ayan o. Sabi ko sa inyo ayaw, di ba? Pero gusto, baka kakaiba, ano ka aso? Nilaan lang niya, guys. Ba, first time gusto mo na amoy ng suka? Dapat ka. Sama natin siya sa ating vlog. Hindi ko alam kung nakikita niyo siya. Masyadong malayo. Ayan. So, itong crablets ng Landers. Masarap. Ano siya, sambal balado. Ewan ko kung paano mag-pronounce nun. Sambal balado. Balado. Basta yun. Masarap siya. Hindi siya manghang. Tama lang yung asim niya. Hindi kayo parang mag-a-asin. Super asim. Kasi di ba yung baka mabash ako. Gusto ko naman yung salt and vinegar. Pero sa sobrang asim niya, masakit sa ilong. Pagbukas mo gano'n, parang gano'n, di ba? Pero masarap. Mababa to. Pagkakaiba nila is ito, hindi siya masyadong asim. Tsaka, tingnan niyo siya. Manipis lang. Yun kasi medyo parang makapal siya. Parang siyang, yung Nova. Kung bakain kayo ng Nova. Ayan. Parang may mga curve siya ganyan. Hindi nyo na kailangan magsusupa ng suka. Dahil ba, yung mga cropek noon, yung binibili natin yung mahaba. Sinasuso natin sa may suka na may sili. Yun. Diba, gano'n naman dati. Ito, hindi na kailangan magsuka, magsili, kasi kompleto na siya. Sarap. Pero ewan po, depende sa panlasa niya. Kasi iba-iba naman yung panlasa natin, di ba?